Noong inangkin ng Rusya ang Crimea noong 2000 at 14 kinuha nito ang isang ari-arian na akala ni Vladimir Putin ay magagamit niya sa pananakop sa Ukraine. Pagkatapos ng 8 taon, tama si Putin sa ginawa niya. Nilagyan niya ng maraming kagamitang militar at Black Sea Fleet ang Crimea. Iyon. Ang peninsula ay isang malinaw na banta sa Ukraine. Ngunit unti-unti nang binabawasan ng Ukraine ang banta na iyon. Ngayon, ang Crimea ay hindi na isang asset kundi isa ng malaking pabigat kay Putin. Lalong lumilinaw na hirap ang Russia ipagtanggol ang teritoryong inangkin na akala nila'y magiging base ng malalaking atake. Matinding tinamaan ng Ukraine ang isang base sa Crimea na dati na nilang inatake na nagdulot ng malaking pagkalugi sa Russia. Noong Disyembre 20, iniulat ng Defense Blog na muling inatake ng Security Service of Ukraine. Security Service of Ukraine, ang Belbek Air Base sa Crimea sa loob ng ilang araw. Ang unang pag-atake na iyon ay sumira sa mga pangunahing air defense system sa base, kabilang na ang ilang radar system na kailangan ng Russia para gabayan ang pagpapaputok ng kanilang S-400 at mga fighter jet. Dahil ligtas na ang himpapawid, nagpasya ang Ukraine na paulit-ulit atakihin ang Belbek habang hindi pa naaayos ng Russia ang radar nila. At ginawa nga iyon ng Security Service of Ukraine noong Disyembre 20, pinabagsak nila ang 2 fighter jet ng Russia na gamit sa depensa at operasyon laban sa Ukraine. Ipinahayag ng Security Service of Ukraine sa Telegram na tinamaan ng long-range drones ng Alpha Special Operations Center ang 2 Sukhoi 27 aircraft sa Russian Belbek Airfield sa okupadong Crimea. Ayon sa Security Service of Ukraine, isa sa mga Su-27 sa Belbek ay fully armed sa taxiway, palatandaan na handa itong lumipad para sa combat operation. Hindi nabanggit kung nasaan ang pangalawang jet, kaya di alam kung ito ay nasa hangar o iniwan sa labas ng airfield. Hindi na mahalaga. Parehong nasunog ang 2 Su-27 dahil sa mga drone ng Security Service of Ukraine. Tinapos ng Security Service of Ukraine ang post nila sa Telegram sa pag-explain kung bakit ito ang target na base, kasama ang babala na nagpapahiwatig na mas marami pang drone ng Ukraine ang bibisita sa Crimea sa lalong madaling panahon. Malaki ang nababawas sa lakas militar ng kalaban sa rehiyon dahil sa pag-atake ng Security Service of Ukraine sa mga military airfield at pagsira sa mga eroplanong pandigma at air defense system sa pansamantalang okupadong Crimea. Ayon sa Security Service of Ukraine, magpapatuloy pa ang gawaing ito sa hinaharap. Huwag maliitin ang kahalagahan ng nagawang pabagsakin ng Ukraine ang 2 eroplanong ito. Kahit na kabilang sila sa pinakamatatanda sa Air Force ng Russia, malawak pa ring gamit ang Su-27 at nagdulot ito ng problema noon sa Ukraine. Ayon sa Defense Blog, patuloy ginagamit ng Russia ang mga eroplanong ito sa pagpapatrolya at operasyong depensibo sa Crimea, Black Sea, at Katimugang Russia. Yun ang mga target na pinupuntirya ng Ukraine gamit ang long-range missile at drone. Dagdag pa rito, ayon sa Army recognition sa kanilang profile ng jet, ang Su-27 ay kapaki-pakinabang din bilang isang banta sa pag-atake lampas sa abot ng mga air-to-air na missile na ginagamit ng mga piloto ng jet upang sirain ang mga paparating na drone at missile. Kung tumama, kayang magdala ng Su-27 ng bombang 100 hanggang 500 kilo o 200 at 20, 1,000, 100 at 2 libra. Bagamat mula Crimea ang mga jet na ito at malabong magsagawa ng tradisyonal na pambobomba sa ibabaw ng mga target ng Ukraine, hindi ibig sabihin na wala silang banta sa pag-atake. Bakit? 2 salita, ang glide bombs ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-convert ng ordinaryong bomba gamit ang wing kit para maging semi-precise na sandata na may mas mahabang abot. Mabibigat at malalakas ang glide bombs na winawasak ang lungsod at infrastruktura ng Ukraine mula Mayo 2024. Iniulat ng British Broadcasting Corporation ang pagdami ng paggamit ng Russia ng malalakas na bomba at binanggit na ang kit para gawin ito ay nagkakahalaga lang ng 20,000 hanggang 30,000. Hindi lang iyon ang lahat ng mga dumb bomb na kino-convert ng Russia. Ang mga banta mula sa ere ay mga bombang pwedeng dalhin ng Sukhoi 27. Itinatampok ng outlet ang free-fall aerial bomb 500. Isang 500 kilogram na bomba na may 200 kilo ng pampasabog. Kaya ng Sukhoi
27 magdala ng ganitong bomba at malaki ang posibilidad nito. Pinapadala ng Russia ang Su-27 mula Belbek Air Base sa Black Sea para magbagsak ng ganitong bomba sa Ukraine. Ang kombinasyong opensiba at depensiba ng Su-27 ay nagpapakitang hindi ito walang silbi. Bagamat ito ay isang aerial platform mula pa noong panahon ng Soviet, naging isa ito sa mga pinakakaraniwang ginagamit na jet sa arsenal ng Russia. Malaking tagumpay para sa Ukraine ang mapabagsak ang alinmang halimbawa nito. Mas maganda ring mapabagsak ang dalawa. Hindi lang dahil humina ang depensa at kakayahan ng Russia sa Crimea matapos masira ang dalawang Su-27. Ayon sa 112 UA, may mabigat na presyo ang pinakabagong pagkalugi ng Russia sa Crimea na umaabot sa 70 milyon. Eksaktong presyo iyon. At ayaw ng Russia na mawala ang perang iyon, lalo na't naghihirap na ang ekonomiya nila. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa maraming problema sa pera ng Russia sa aming video, na nagpapaliwanag kung bakit maaring hindi na makalampas ng taglamig ang Russia sa ekonomiya dahil sa tumataas na utang at halos resesyon. Anumang dagdag na gastusin ay hindi maganda para sa Russia, lalo na ito kung tungkol sa mga lumang aerial platform gaya ng Su-27. Ayon sa British Broadcasting Corporation News Russia, noong Nobyembre, hirap ang Russia gumawa ng sariling komersyal na eroplano dahil sa mga parusang ipinataw ng kanluran na nagpapahirap bumili ng mga kailangang piyesa. Ang problemang dulot ng mga parusa ay umaabot din sa sektor ng militar na abyasyon ng Russia. At kahit hindi ganoon, ang Su-27 ay luma na, kaya hindi na ginagawa ng Russia ngayon. Maaaring mahirapan silang maghanap ng piyesa sa pagkukumpuni. Kung ang mga jet na winasak ng Ukraine ay pwede pang ayusin, malaking kawalan ito para sa Russia. Kung nais ni Putin palitan ang Su-27, baka kailangan niyang mag-deploy ng mas moderno at mas mahal na eroplano sa isang base na napatunayang mahina ng Ukraine sa sunod-sunod na drone attack. Ayon sa United 44, hindi sapat para sa Ukraine ang pagkatumba ng dalawang Su-27 sa pinakabagong sakuna ng Russia sa Crimea. Nakakuha rin ng direktang tama ang mga drone ng Security Service of Ukraine sa isang control tower sa Belbek Air Base. Masamang balita yan para sa iba pang mga eroplanong nakatalaga sa base. Napakahalaga ng mga control tower para matiyak na maayos na makakakilos ang mga eroplano sa kanilang mga operasyon sa paglipad. Ang pagkawala ng tower ay maaaring magdulot ng pansamantalang hindi paglipad ng iba pang Russian jet, tulad ng dalawang Su-27 na pinatigil ng Ukraine. Masasaktan ang Russia sa pagkawala na ito, lalo na't nawalan din sila ng isa pang eroplano mula sa Belbek base ilang araw lang ang nakalipas. Nabanggit namin na ito na ang pangalawang pag-atake ng Security Service of Ukraine sa Belbek sa ilang araw lang. Ang unang pag-atake ay nangyari noong Disyembre 18 at ito ay naging sobrang epektibo. Ibinahagi ng Security Service of Ukraine sa Telegram noong Disyembre 18 kung paano tinamaan ng kanilang mga drone ang mga kagamitan ng Russia na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar sa paliparan. 2 Nebo S-5U radar, isang 72 N6 radar ng S-400, Triumph, isang Pantsir S-2 Air Defense, at isang MiG-31 na eroplano na may buong bala. Malaking listahan ito ng target at pinapakita kung paano napatumba ng Ukraine ang dalawang Su-27 na bago lang nilang nasira. Pagkatapos ng pag-atake, winasak ng Ukraine ang mga radar at isang Pantsir S-2 para pahinain ang depensa ng himpilan. Mahalaga ang pagkawala ng MiG-31 dahil bahagi ito ng depensa sa himpapawid ng Russia. Ang Belbek ay parang bukas na target na ngayon para sa Ukraine at mas makabubuti para sa Russia na alisin agad ang iba pang mahahalagang kagamitan na nakaimbak doon bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi nila gagawin iyon, maaaring sunod-sunod na umatake ang Ukraine hanggang magliyab ang Belbek. Ang nangyayari sa Belbek ay halimbawa lang ng mas malaking kampanya sa Crimea, kung saan ang dating mahalagang teritoryong inagaw ni Putin mula Ukraine ay naging malinaw na target ng long-range drone at missile ng Ukraine. Ipinakita ng Security Service of Ukraine noong Disyembre 20 na pangunahing prioridad ng Ukraine ang Crimea. Unti-unting pinapaluwag ng mga pag-ataking ito ang kontrol ni Putin sa peninsula na mahigit 10 taon na niyang hawak. Noong Mayo 2000 at 24 sinabi ng Le Monde
na prioridad ng Ukraine ang Crimea. Ngayong kaya na ring umatake ng Ukraine bukod sa pagtatanggol kontra maraming atake ng Russia, halos gabi-gabi na ang lipad ng missile at drone sa himpapawid ng Crimea ayon sa ulat. At may malaking dahilan kung bakit. Noong panahong iyon, hinihintay ng Ukraine ang pagdating ng mga unang F-16 na ipinangako sa kanila ng kanilang mga kanluraning kaalyado. Ilang buwan pa bago dumating sa Ukraine ang mga eroplanong pandigma mula kanluran. Ang una ay dumating noong Agosto 2024 ayon sa Le Monde. Sinusubukan ng Ukraine pahinain ang depensa ng Russia sa Crimea bilang paghahanda. Ngayon, alam na natin na hindi ginagamit ng Ukraine ang F-16 at ibang jet fighter sa Crimea. Malamang delikado ang paglipad sa ibabaw ng Black Sea dahil maaari silang mapabagsak. May iba pang dahilan kung bakit tinatarget pa rin ng Ukraine ang peninsula noong 2024. Ang Crimea ay mahalagang sentro ng supply para sa hukbong Ruso sa timog. Ayon sa Le Monde, tuloy pa rin ang biyahe ng tren ng kargamento sa Kerch Bridge kahit na nilimitahan ang bigat ng karga dahil sa mga pinsala noong 2022 at 2023. Inilipat. Maraming shuttle ang tumatawid sa dagat ng Azov para magdala ng supply sa tropa ng Moscow sa silangang peninsula. Balikan ang mga sinabi ng Security Service of Ukraine na naibahagi natin. Laging sinasabi ng organisasyon at iba pang sumasalakay sa Crimea na layunin nilang pahinain ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Ito ang ibig nilang sabihin. Ang mahalagang peninsula bilang sentro ng lohistika at banta sa Ukraine ay dapat tamaan ng matindi at madalas para maantala ang mga operasyong militar ng Russia sa malayong likuran. Sa mga nakaraang buwan, habang nagaganap na ang mga negosasyon para sa kapayapaan, nagkakaroon ng bagong dimensyon ang kampanya ng Ukraine sa Crimea. Sabi ng GSI, maganda ang anumang hakbang ng Ukraine na nagpapahina sa kontrol ni Putin sa Crimea. Mula sa pananaw ng pagkakaroon ng kalamangan, patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na sumulong pa sa Donetsk, na ginagamit ni Putin bilang sarili niyang panangga. Dahil mabagal ang pagbabago sa frontline, nakakapagtuon ang Ukraine ng resources sa Crimean Peninsula. Kapag sinabi ni Putin na nawawalan ng teritoryo ang Ukraine sa Donetsk, pwedeng sagutin ng Ukraine na nahihirapan ang mga puwersa ni Putin. Mahalaga ito. Sa Crimea, may aspeto rin ng pananalapi. Ayon sa GSI, habang dumarami ang mga drone at missile ng Ukraine na tumatama sa Crimea, mas kaunti ang mga turistang Ruso na bumibisita sa peninsula. Ayon sa Russia, 6 hanggang 8 milyong turista kada taon ang bumibisita sa Crimea noong 2021. Bagamat pinagtatalunan ang numerong iyon, ayon sa Promote Ukraine, bilang daw ito ng pasahero, hindi turista. Malinaw na milyon-milyong Ruso ang maaring umiiwas sa Crimea dahil sa Ukraine. Mas kaunting turista, mas kaunting pera ang nagagastos. Napag-usapan na natin kung bakit kailangan ng Russia ng dagdag na pera mula sa anumang mapagkukunan dahil sa mga problemang pang-ekonomiya ng bansa. Dapat ding isaalang-alang ang teritorial na aspeto ng Crimea kapag tinatanong kung bakit prioridad ito ng Ukraine. Ilegal na inangkin ng Russia ang Crimea noong 2014 ngunit tunay itong pag-aari ng Ukraine. Mahalaga ang mga operasyon ng Security Service of Ukraine laban sa mga base tulad ng Belbek sa pagpapatunay ng importansya ng teritorial na integridad, tulad ng pagsubok mabawi ang Crimea. Hindi kayang paalisin ng Ukraine ang Russia sa peninsula gamit lang drone at misil. Ngunit hindi naman iyon ang tunay na layunin. Walang senyales na handang isuko ng Ukraine ang bahaging ito ng teritoryo na magpapalakas kay Putin. Napansin ng British Broadcasting Corporation noong Mayo na nagtaas ng tanong si Pangulong Donald Trump kung seryoso si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa usapin ng Crimea. Matapos siyang tanungin kung gusto ba talaga ni Zelensky ang Crimea. Bakit hindi nila ito ipinaglaban 11 taon na ang nakalipas nang ibigay ito sa Russia nang walang labanan? Kulang sa pag-unawa sa kalagayan ng Ukraine noon ang pahayag na ito dahil wala pa silang sapat na lakas para tumugon sa agresyon ng Russia noong 2014, tulad ng mga naging tugon noong pagsalakay ng 2022. Gayunpaman, kahit pa handa si Zelensky na isuko ang Crimea bilang bahagi ng isang kasunduan sa kapayapaan, na ayon sa kanya ay hindi naman talaga, hindi niya rin ito magagawa. Tulad ng binanggit ng British Broadcasting Corporation,
Nakasaad sa Artikulo 2 ng Konstitusyon ng Ukraine na ang soberanya ng Ukraine ay sumasaklaw sa buong teritoryo nito at ang teritoryo sa kasalukuyang hangganan nito ay hindi maaring hatiin at hindi maaring labagin. Si Zelensky, kahit presidente ng Ukraine, ay walang legal na karapatang isuko ang Crimea sa Russia. Hindi rin niya ito gagawin, kaya naging prioridad ng Ukraine ang Crimea. Ayon sa konstitusyon nila, bahagi ng Ukraine ang peninsula at dapat itong ipagtanggol. Hindi inaatake ng Ukraine ang Crimea, ipinagtatanggol lang nila ito laban sa mananakop na gumugol ng isang dekada sa pagpapatibay ng depensa sa lupain ng Ukraine. Epektibo nitong winawasak ang mga ari-arian na akala ni Putin ay ligtas sa pag-atake ng Ukraine. Malaking pagkakamali ni Putin ang minamaliit niya ang kanyang kalaban. Ang Crimea ay nabanggit natin sa simula ng video bilang isang pananagutan. Malaki ang ginastos ng Rusya sa pagbago ng Crimea bilang teritoryo nito ayon kay Putin. Ngunit nalulugi pa rin sila dahil dito bago pa ang malawakang pananakop ni Putin noong Mayo 2021, iniulat ng Al Jazeera na gumastos na ang Kremlin ng milyon-milyong dolyar para gawing mas Ruso ang peninsula. Sa 37 bilyong ginastos sa tulay ng Kerch na naguugnay sa Crimea at mainland Russia, nagtayo rin sila ng ospital, highway, transmission lines, at planta ng kuryente bilang bahagi ng pamumuhunan. Bukod pa rito, ang mga parusang ipinataw laban sa mga kumpanyang Ruso bilang tugon sa pagsakop sa Crimea ay nagdulot ng pagkalugi ng 10 bilyong dolyar sa mga negosyong iyon. Isama pa ang gastos sa mga kagamitang militar na ipinadala ni Putin sa Crimea bago at matapos ang kanyang pananakop dahil sa pagkasira ng napakaraming kagamitan sa peninsula ng Ukraine, ang 70 milyong dolyar na nawala sa Russia dahil sa pagsira ng Security Service of Ukraine sa Su-27 ay maliit na bahagi lang ng mas malaking problema. Ang pag-atake sa Belbek noong Disyembre 18 ay nagdulot ng pagkalugi sa Russia ng daan-daang milyong dolyar. Dalawa lang ito sa mga pag-atake sa militar na infrastruktura ng Crimea. Malinaw na nawala sa Russia ang bilyon-bilyong dolyar sa kagamitang militar. 12-dosenang o daan-daan pa ang bilang. Bukod sa pagkalugi sa turismo at nawawalang pera, hindi pwedeng angkinin ng Russia ang Crimea kapag may mga missile at drone ng Ukraine na lumilipad doon. Umabot na sa puntong ang isang bahagi ng lupa na dapat sana'y isa sa pinakamalalaking lakas ng Russia ay naging isang malaking kahinaan. Para kay Putin, ang paglilipat ng kagamitang militar ng Russia sa Crimean Peninsula ay nagsimula pa noong Hunyo 2024. Iniulat ng Defense Express na nagmadaling ipagtanggol ng Russia ang Crimea matapos sunod-sunod na atake ng Ukraine na nagpakitang hindi handa ang depensa ng peninsula. Ang mga atake noong Hunyo 2024 ang nagtakda ng estratehiya ng Ukraine sa Crimea. Sinira ng sunod-sunod na pag-atake ang mga radar ng S-300 at S-400 air defense systems ng Russia. Kaya naging madali ang sumunod na pag-atake sa iba pang infrastruktura. Ganon din ang nangyari sa Belbek. Tanggalin ang radar bago tirahin ang mga jet. Ayon sa Defense Express, napupunta si Putin sa Catch-22 na sitwasyon dahil sa mga ganitong pag-atake. Bagamat malamang na mabilis mapalitan ng Russia ang mga sistema, ang patuloy na pagkaubos ay malamang na magpilit sa Russia na kumuha ng kagamitan mula sa ibang mga lugar. Gaya ng dati, nais nitong mapanatili ang matibay na depensa sa himpapawid. Ayon sa ulat, maaaring mapilitan ang Russia na bawasan ang kanilang kakayahan. Malalagay sa panganib ang puwersa sa Crimea, hihina ito o kukunin ang depensa mula sa ibang lugar para mapanatiling matatag ang Crimea. Pinili ni Putin ang huli sa karamihan ng mga pagkakataon, lalo na dahil alam niya kung gaano kahalaga para sa Russia na mapanatili ang kontrol sa Crimea bilang panangga sa negosasyong pangkapayapaan. Patuloy na pinahihina ng Ukraine ang kalaban. Hindi rin madaling palitan ng Russia ang kanilang mga sistema. Kung ganoon sana ay naihanda na ng base ng Belbek ang sarili para sa kasunod na pag-atake dahil napalitan na ng Russia ang mga nasirang radar ng mga gumaganang bago. Hindi iyon gawa ng Russia. 2 sa Su-27 nila ay sira na. Pinalalawak pa ito ng New Eastern Europe na binabanggit na hindi lang sa mainland ng Crimea nagtagumpaya ang Ukraine. Ang mga drone at misil nito ay nakabagsak ng 3 sa Black Sea Fleet na dating nakabase sa Crimea. Umatras na ang natitirang barko ng Russia. Humina lalo ang presensya nila sa Crimea
at nagbigay daan sa Ukraine na tumutok sa mga target sa lupa imbes sa dagat. Akala ni Putin ay magdudulot siya ng problema sa mga kalaban noong simula ng digmaan. Ang Crimea ay isa ring pabigat mula sa pananaw ng mga pagtatangka ni Putin na sakupin pa ang mas maraming teritoryo sa mainland ng Ukraine. Ayon sa New Eastern Europe, hanggang 160,000 sundalong Ruso ang nasa peninsula imbes na lumalaban sa Ukraine. Kailangan silang manatili doon, kasama ang air defense at ibang gamit militar. Malaking gastos ang kailangan ni Putin para maprotektahan ang Crimea laban sa pag-atake ng Ukraine. Bilyon-bilyong dolyar ang ginastos sa puwersang halos walang naitutulong sa pangunahing layunin ng Russia na sakupin ang Ukraine. Ang dati sanang base sa timog ay naging depensibong pasanin, kumukonsumo ng mapagkukunan at halos walang ambag sa lakas ng atake ng Russia. At iyan ang buod ng suliranin ng Russia sa Crimea. Hindi kayang depensahan ni Putin ang Crimea, pero ayaw rin niyang mawala ito. Ginagamit ng Ukraine ang death by 1,000 cuts strategy sa Crimea para dahan-dahang pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Noong Disyembre 12, 2027 ang tinamaan. Sa susunod na pag-atake, posible pang mas maraming jet, radar, depensa sa himpapawid, o tropa ang mapabagsak ng mga drone ng Ukraine. Huwag kalimutan ang mga nangyari. Ilang beses na nating nabanggit ang Security Service of Ukraine attack noong Disyembre 18 sa Belbek. At malaki iyon. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa pag-ataking ito at ang aming prediksyon na magdudulot ito ng pangalawang pag-atake sa lalong madaling panahon, panoorin mo ang aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa kampanya ng Ukraine sa Crimea. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.